Yun nga po yung ating topic last week. So ang Panginoong Diyos nga po ay nagpakababa at nagkatawang Yes, tao amen. nga po, Tao po. mga Amen. mamumuhay nga po rito sa mundo upang maglingkod nga po at hindi paglingkuran. So kaya it is a perfect demonstration nga po or illustration nga po ng humility. Kaya siya nga po ang ating perfect example kung paano nga po tayo mamumuhay dito sa mundo na we will not look ourselves na we are more significant or we are more important than others Yes, dahil amen. sa ating mga achievements or dahil mas malayo ang narating natin or whatever reason at huwag din po tayong maging selfish. Dapat isipin din po natin ang makakabuti o yung welfare nga po ng ating kapwa. Dahil ang Panginoon nga po ay nagpakababa at naglingkod, so tayo pa po kayang kanyang nilikha. So we need to acknowledge that He is the owner nga po. Siya nga po ang nagmamayari ng lahat ng meron tayo. Ang ating skills, ang ating talent. So kaya wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. So kaya po tayo nga po ay dapat magpakababa rin and be humble nga po kagaya ng ating Panginoon. So ang sabi nga po rin, in being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So yun nga po, kahit sa point nga po ng pagkamatay ng ating Panginoon ay hindi nga po siya nagmataas. So He humbled Himself nga po by becoming obedient to the will of the Father. Kahit naging degrading and humiliating pa nga po yung nangyari or yung pagkamatay niya nga po ay nanatili nga pa nga din po siyang humble. So Oh, ganun nga rin po sa ating mga Kristiyano na we must live a humble life in obedience to Christ as we imitate Him. So yun po yung topic natin last week about sa humility and humbleness ng Panginoon na we need to imitate nga po, na we must to imitate yung humility and humbleness na pinakita nga po ng Panginoon. So, Yeah. balik na po tayo rito sa ating pag-aaral. So, ang ating nga pong topic is let us not grow weary in doing good. So, ang sabi nga po diyan, mababasa nga po ang ating scriptural passage sa Galatians chapter 6 verses 1 to 10. So, ang sabi po diyan, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Verse 3, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let everyone test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. Uh, for each will have to bear his own load. Verse 6, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Do not deceive. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Rape. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Verse 9 and 10, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So bago po tayo magpatuloy is manalangin po tayo, humingi nga po tayo ng wisdom and understanding sa ating Panginoon. So and let us pray po. Ama naming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, pinapasalamatan, sinasamba, O Lord. Lord, muli, pagbubulay-bulayan nga po namin ang inyong mga salita, O Lord God, and dinadalangin nga po namin na pagkalooban mo nga po kami ng godly wisdom and understanding as we study your words nga po, Lord God. Yes. Lord, gamitin mo nga lang po ako bilang daluyan ng inyong mga salita, Lord God, na Lord, maging mas malinaw nga po sa amin, maging madali nga po namin na maintindihan nga po ang
inyong mensahe nga po sa amin, O Lord God, sa aming pag-aaral nga po, O Lord God. Lord, gabayan nga po kami ng banal na Espiritu upang magkaroon nga po kami ng alert minds, O Lord God, upang marema nga po sa amin ang nais nyo nga pong parating sa amin ngayong araw ng aming pag-aaral nga po, Lord. Lord, maraming salamat nga po, Lord God. Mga pamindalangin, in Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 So, may tatlo nga po muli tayong point sa pag-aaralan ngayong araw. So, ang first point nga po natin is bear one another's burdens. So, sabi nga po dyan, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor, for each will have to bear his own load. So, yan po yung ating first point. So, Apostle Paul nga po, kumansas nga pong mga mananampalataya na to bear one another's burdens nga po. At ang sabi nga rin po dyan, if anyone, so kung may mga kapatiran nga po tayo na natisod muli sa kasalanan, ay we must spiritual restore them. So you are spiritual should restore him in spirit of gentleness. So yun nga po, kung may mga kapatiran nga raw po tayo na muling natisod sa kasalanan, ay we must spiritual restore them in spirit of gentleness. So meaning po as Christians nga po na we must help our fellow believers to heal and to restore their faith with humility and gentleness. At hindi nga po manatili sa paggawa nga po ng kasalanan. So as Christian nga po, dapat maging concerned po tayo sa ating fellow Christians din po na kapag may natisod nga po na isang kapatiran is we need to restore with humility and gentleness. Amen. So because dahil nga po they are still our fellow believers na natisod nga lang po muli sa kasalanan. So ang kailangan po nila ay tulong. So ang tulong nga po ng Panginoon at ng kapwa believers na mag-e-encourage nga po sa kanila. Tayo nga po yung mag-e-encourage sa kanila upang manumbalik at lumalim pa nga po yung kanilang pananampalataya. So hindi po para i-condemn natin sila. So tayo po yung gagamitin ng Panginoon to restore their faith. So minsan po kasi 'di ba sa isang church, then kapag may nag-confess, for example, nakapatiran sa isang pinagkakatiwalaan niyang pastor, tapos si pastor naman sinabi sa asawa, tapos si asawa naman sinabi doon sa kanyang malapit na kaibigan. So kumalat na rin yung kinonfess ng isang kapatiran. So hanggang sa naging napagchichismisan na nga siya. So, yun po yung ating iiwasan na imbes na ma-restore yung isang kapatiran na ay hindi na nga siya naka-attend dahil pinagchichismisan na yung kanyang naging kasalanan. So, our goal nga po is not to condemn. So, our goal po is to restore ang isang kapatiran. So, hindi po tayo para husgahan siya sa nagawa niyang kasalanan, but then to encourage nga po with the spirit of gentleness nga po ang sabi nga po rito. So yun po yung tinuturo ng Apostle Paul. And then syempre we need to keep watch on yourself lest you too be tempted. So yun nga po, we need to examine ourselves din po dahil hindi rin po tayo exempted sa mga temptation nga po na gawa ng kaapuhay. So habang
So, panay advice tayo, panay ano tayo, yung pala, tayo rin pala is na ano sa sin. So, we need to watch ourselves din po. So, yun nga po, dahil hindi rin po tayo exempted. And yun nga po, sabi nga rin po rito is bear one another's burden. So, we should help each other to carry their burdens and so to fulfill the law of Christ. So, we are called nga po to share each other burdens. Meaning po, we must help each other nga po dahil we are family of Christ nga po. Kapag may mga kapatiran or kapamilya tayo na may mga dinadalang suliranin nga po ay we must help them by encouraging them nga po with words of God and then by praying them, by helping kung ano nga po yung kaya nating i-offer sa kanila. So sa pagtulong nga po natin ay napupulfill nga rin po natin yung law of Christ nga po. Ang sabi nga po rin dyan, and so fulfill the law of Christ. So yun nga po, napupulfill natin yung law o command ng ating Panginoong Jesus na to love one another. So by helping them na naisa sa buhay nga rin po natin yung sinabi ng Panginoon na to love one another. Dahil tayo nga po yung ginagamit or gagamitin ng Panginoon upang magtulungan nga po or matulungan din ang ating kapwa. At ganoon din po sa atin kapag kailangan din po natin ng tulong, for sure, mangangailangan din po tayo ng tulong. So, yun nga po, may gagamitin din po si Lord ng mga kapatiran o mga tao na makakatulong sa atin. So, hindi lang po ikaw yung laging tutulong, for sure, in the future, mangangailangan ka rin ng tulong. So, yung nga po yung ginagamit ng Panginoon, yung ating mga kapamilya, yung ating mga kapatiran. So, may kasabihan nga po, di ba, that no man is an island. So, we need help of each other. So may mga tao kasi na sinasabi nila, di ba, hindi nila kailangan ng tulong, kaya nilang masolusyonan ang kanilang mga problema. Then may sinasabi pa sila na wala kang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo lang. So ang sabi nga po diyan, he is deceiving himself pagka hindi mo kailangan ng tulong. So lahat po ng tao ay kailangan ng tulong. So no man is an island nga po. Kailangan nga po natin ng tulong, lalong-lalo na nga po yung tulong ng ating Panginoon. And then, yun nga po, may ginagamit nga po mga tao ang ating Panginoon upang tulungan nga po tayo. Dahil hindi natin kakayanin na tayo mag-isa lamang. So, isa island nga po, no man can stand alone. And yun nga po, ang sabi nga rin po rito sa verse 3, or if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. That's right. So, kung babasahin po natin tong verse 3 ng talagang ito nga po ay nagpapatukoy din kay Satan. So, di ba po si Satan, he thinks that he is something. He thinks that he is like God. Pero ang katotohanan po is he is nothing compared to God. So, he is nothing. So, kung mababasa nga po natin dyan, ito nga po yung ni Satan na he thinks he is something when he is really nothing compared to God. Kaya nga po he deceives himself nga po. So, Satan thinks he is something. He thinks he is like God, pero yun nga po, the reality is he is nothing compared to God. He is just deceiving himself. He is blinded by his pride nga po. So, yung pride nga po ni Satan ang nagansa niya. Kaya he deceives himself nga po. Ganon din po nga po sa atin. Kapag pinairal nga po natin ang ating pride is mas umiiral nga sa atin na yung pride na mas magaling tayo or mas importante tayo kaysa sa ibang tao. Kaya kailangan nga po natin na siyasatin ang ating mga sarili. Kapag tulong sa kapwa natin. Kaya nga po rito, kailangan nga po natin siyasatin ang ating nga rin po sa pagtulong. So, we must humble ourselves. Tayo ba ay tumutulong sa kapwa nating kapwa? God doesn't like
proud people. He likes humble people. Amen. So siyasatin nga po natin ang ating mga sarili na kaya po ba tayo tumutulong para ipakita natin na we are more than to them, o kaya tayo tumutulong is para i-please natin ang ating Panginoon. So kaya nga po sabi diyan, but let each of one test his own work and then his reason to boast will be in self alone and not on neighbor. So nagsama tayo ng Panginoon sa kanyang pagmamahal. That's why we love each other. We help each other. Amen po. So, for each will have to bear his own load. So, by the end of the day nga po, it is between you and God pa rin po. So, siya nga lang po ang nakakaalam ng motives ng ating mga gawa at ang motives ng ating mga puso. Kaya we need to examine ourselves nga po. And to, kaya ba tayo tumutulong sa ating sarili or kaya tayo tumutulong para i-please natin si God. So, yun po yung ating first point. So, ang second point naman po natin, ang sabi nga po dyan is, what you sow is what you reap. So, ang sabi po, let the one taught the word share all good things with the one who teaches. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So dito naman po, sinasabi nga po ni Apostle Paul ay yung isang metaphor nga po about sa buhay ng isang magsasaka or ng farmer na kung ano nga po yung kanyang itinanim ay gayon din ang kanyang aanihin. So ganun din po sa buhay ng isang Kristiyano na kung ano nga po ang ating itinanim ay siya din nating aanihin. Kung ang itinanim nga po natin ay puro kagustuhan ng ating flesh o laman, ay sigurado po ay mamumuhay tayo sa kasalanan. Dahil ang kagustuhan nga po ng ating flesh ay lust and pride. So yun nga po ang sabi rito, for the one who sows to his own flesh will from flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Amen. So, kapag tinanim nga po natin ay kagustuhan ng ating laman, so ang aanihin nga po natin na corruption na nagsisignifies nga po sa moral decay that lead us to death nga po hell. So, kaya kapag sinunod nga po kagustuhan ng flesh, ay tayo nga po ay mamumuhay pa din sa kasalanan o we are still slave to sin nga po kapag sinunod nga po natin yung at alaman nga po. In contrast nga po dito sa spirit will. So, ang sabi nga po dyan, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So, contrast nga po yan sa will na ating laman. Kung ang itinanim nga po natin, ang will o kagustuhan ng Spirit or banal na Espiritu ng Diyos, ang atin nga pong aanihin ay ang pangakong eternal life o buhay na walang hanggan sa langit. So, dahil ang pagsunod nga po sa will ng Spirit, ang pipigil nga po sa atin para magpatuloy nga po tayo sa ating sinful nature. So ang will nga po ng Spirit ang pumipigil sa atin para nga po tayo magpatuloy sa ating sinful nature. So nagkakaroon nga po tayo ng life transformation kapag sinunod nga po natin yung will ng Spirit. Dahil ang will nga po ng Spirit ay ang will nga po ng Diyos. Kaya it will lead us to eternal life. So yun nga po ang sabi rito. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So, what you sow is what you reap nga po. So, for example nga po, namuhay tayo dito sa mundo na ang hangad lang natin ay fame and fortune. So, alam naman po natin na it will perish. So, hindi nga po ito permanent. So, maaari din mawala sa atin itong fame and fortune in an instant. So, may mga sikat nga po na personalidad, di ba, na nakukuha pa nilang mag-suicide or nakukuha pa nilang magpakamatay kahit sikat na sila at kahit mayaman na sila.
So nagagawa pa rin po nila ito dahil wala nga pong Diyos sa puso nila. At hindi nga po sila nakukontento kung anong meron nga po sila. So in contrast nga po rito sa will ng Spirit na namumuhay tayo na kung ano ang naaayon sa mata ng ating Panginoon. At nagsesave nga po tayo ng treasure kung saan ito nga po ay eternal at hindi nasisira at hindi nananakaw. So yun po yung difference nitong will of flesh and will of the spirit. So kapag sinunod po natin or nagtanim nga po tayo sa will ng ating flesh, it will lead us to condemnation nga po or eternal death. In contrast nga po sa will ng spirit, it will lead us to relationship to God and it will lead us to eternal life. So, yung tinuturo sa atin dito na what you sow is what you reap. Then, so, ang third point naman po natin is let us not grow weary of doing good. So, ang sabi nga po dyan, and let us now grow weary of doing good, for in due season we will reap if we don't give up. So, may sowing and reaping pa rin po dito. So then, we have opportunity, let us do good to everyone, and especially nga po to those who are of the household of faith. And so, yun nga po, huwag po tayong mapapagod or mapagod sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating kapamilya, at especially nga po sa ating mga kapatiran. At sa madaling salita nga po to everyone. So, dahil sila nga din po ang gagamitin ng Panginoon upang tumulong nga rin po sa atin tuwing makakaramdam tayo ng panghihina spiritual. So, yun nga po, as Christian nga po, as mananampalataya ng ating Panginoon, we must do good in whatever circumstances na meron tayo. So, yung small act of kindness nga po can have a great impact sa mga tao na nakakasalamuhan natin. So, kahit maipakita nga po natin yung small act of kindness is may malaking impact nga rin po ito sa kapwa natin o sa mga nakakasalamuhan natin. And yun nga po, may pangako nga rin po ang Panginoon dyan na we must expect a harvest. So, sabi nga po dyan, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. So, kagaya nga po ng isang farmer o magsasaka na yun nga po, nag-expect nga po siya ng harvest dahil siya nga po ay may itinanim. So, ganun din po sa ating mga mananampalataya na si God, He will reward us. Kaya huwag po tayong mainip o mapapagod sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa at sa ating mga fellow believers. Dahil si God ay nakatingin nga po siya sa atin. So, He can see us and He can see our heart. So, yung puso po natin ay dapat laging naka-align according to His will nga po. So, lagi po natin tatandaan na we are doing good for the glory of God. So, kaya po tayo gumagawa ng mabuti upang mag-glorify nga po yung kanyang pangalan. Kaya yun nga po, huwag po tayong magke-claim ng merit para sa ating mga sarili. Na we are doing good because we are already saved nga po. So kaya nga po tayo gumagawa ng kabutihan dahil we are already saved by the grace of God. So kaya wag po tayong mag-take ng merit sa ating mga sarili. So dapat lagi pong ang ating goal is to glorify God sa ating mga buhay. Dahil because of Him, because of His grace, we are already saved. So yun nga po, at si God na nga po ang bahalang mag-reward sa atin. So, minsan mararamdaman din po natin na parang hindi na-appreciate ng ibang tao yung ginagawa nating kabutihan. So, may mga ganyan tayong mararamdaman na ginawan ko siya ng mabuti pero ang ipinalit niya sa akin is hindi ganito. So, yun nga po, naghahangad din tayo ng kapalit sa ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. So, yan po yung madalas na may encounter natin na problema. So, kaya ang mindset po palagi natin kapag tumutulong tayo o gumagawa tayo ng kabutihan ay dahil we are already saved at hindi dahil sa kapalit na makukuha natin or sa kapalit ng ginawa nating kabutihan. So yun po yung talagang magiging struggle natin kapag
ang mindset po natin is kapag tumutulong po tayo para sa kapalit. So yan po yung magiging struggle natin. Kaya ang mindset dapat po natin is tumutulong tayo because we are already saved by the grace of God. So magpo-focus po tayo sa Panginoon nga po. At hindi nga po sa tao, sa sasabihin ng tao or sa dahil kung sa tao nga po tayo magpo-focus is madidisappoint nga lang po talaga tayo dahil lahat nga po ng tao ay imperfect nga po. So kaya huwag lang po tayo magpo-focus sa reward. So ang focus po natin ay doon sa nagbibigay ng reward. At yun nga po si Lord. Yes. At sabi nga po sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kaya nga pag-focus natin, ang hope natin is palagi nasa Panginoon. Sa tuwing makakaramdam nga po tayo ng kapaguran sa paggawa ng kabutihan, God is always there and He is able to renew our strength. Yun nga po. And we will on wings like eagles. We will run and not grow weary nga po. Kapag ang hope nga po natin ay nasa Panginoon. Kaya nga po, let us not grow weary of doing good because we are already saved by the grace of God. So kaya po tayo tumutulong dahil naging mabuti nga po ang Diyos sa atin. So hindi dahil tayo yung mabuti. Dahil mabuti ang Diyos, kaya nagagawa po natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Amen. So yun nga po. Ating conclusion nga po sa ating pag-aaral. So as Christians, we should not grow weary of doing good because in due season, we will reap the harvest if we don't give up. So, ang challenge nga po or application, yun nga po dito sa ating text sa Galatians 6, let us not grow weary of doing good. So, if we do not